nakita mo ba? Si Sareno yun ah! Wika ng dalaga. Pumasok ito sa butas nang makita ang pinaghihinalaang si Sareno. Sumunod naman si Ben-Hur. Nahirapan ito sa kitid ng lungga. Maliban na lang kay Christina, naging madali lang sa dalaga dahil manipis ang pangangatawan nito. Patuloy lang sa paggapang si Christina hanggang sa bumungad sa kanya ang bangin, kaya napahinto ito at dumungaw pa ibaba. Hindi naman kalaliman ang bangin. May makapal na kakahuyan sa baba. Nakita niyang mabilis na nagpalipat-lipat ng puno ang sinusundan. Kamukhang kamukha talaga ni Sareno. Ngunit ang tanong sa isipan niya ay paano ito nangyari. Marahang kumabig sa gilid ang dalaga. May nakita itong mga ugat ng kahoy, kaya ginamit niya ito upang makababa. Samantala sa hindi malamang dahilan, biglang sumulpot si Ben-Hur sa butas. Bumulusok pa ibaba ng bangin. Labis ang pag-aalala ni Christina sa kaibigan. Dali-dali siyang nagpadaos-dos pa ibaba at pinuntahan ang kinakalagyan ni Ben-Hur. Ngunit dahil makapal ang mga damo, kaya hindi kaagad nakausad ang dalaga. Tinawag niya ang pangalan ni Ben-Hur. Bigla na lang itong umangil at nakita ng dalaga na lumundag pa itaas ng puno. Napansin niya na may hinahabol itong kalaban. Nang mga sandaling ito, bigla na lang pumasok sa pangitain ni Christina ang lugar na maraming hayop. Mabangis kagaya na lang ng ahas, tigre, lobo, at kasabay nito. Maging alisto ka. Wika ni Lolong Gabay. Sobrang nagtaka ang dalaga, sapagkat kanina pa hindi nagbibigay ng hudyatang gabay. Ngayon lang kung kailan napasubo na sila sa lugar na alam niyang mapanganib. Ganon pa man, hindi na muna pinagtuunan ng pansin ni Christina ang problema sa gamit. Mas inalala niya ang nangyayari ngayon sa lugar. Nahihirapan man si Christina, puwersahan niyang hinawi ang mga nakaharang hanggang sa makarating sa isang espasyo. Ngunit hindi niya nakita si Ben-Hur at napag-alaman. Naroon sila sa pangpang. Nakakabingi ang lagasgas ng tubig mula sa talon. Ilang distansya mula sa kinaroroonan ni Christina. Kasabay nito ang angil at kalabugan sa unahan na tila nagmumula sa kabilang parte ng ilog. Hindi na nag-aksaya ng oras si Christina. Kaagad niya itong pinuntahan dahil alam niya sa sarili na nakikipagbununa si Ben-Hur. Hanggang sa naabutan ng dalaga na may taong nakapatong sa ugat ng malaking puno na nasa tabi ng ilog. Nakaubot-hubad, nakatalikod, nanonood sa nagbubuno sa kabilang banda. Tahimik na naglakad si Christina. At nang matansya na kaya niyang abutin sa pamamagitan ng lundag, kumilos na ang dalaga. Hinawakan niya ang binti ng tao at kaagad hinila pa ibaba. Ngunit nang humarap ito sa kanya, napapitlag ang dalaga dahil nakakatakot ang itsura ng nilalang. Bagaman kurubo, pero hindi hamak na mas pangit pa ang muka. Bukod sa nakausli ang nguso, mabalahibo ang muka na tila may mga garapata sa katawan. Binitawan ito ni Christina at nakalmot siya sa muka. Hinablot ng nilalang ang buhok ng dalaga at inumpog ang ulo sa bato. Ngunit natukod ng dalaga ang kamay. Bumuelo ng pagtayo kasabay ng malakas na suntok sa nilalang. Tinamaan niya. Ngunit hindi ito sapat para mapatumba ang kurubo. Nawala ang nilalang. Nakakabinging angil ang nilikha nito na tila nagtatawag pa ng mga kasama. Samantala ng mga sandaling iyon,
Nag-aalala si Tatay Kaloy. Hindi pa bumabalik ang dalawa. Kaya kinausap niya si Commander Yanong na sundan ng mga ito dahil masama na ang kutob niya. Sinubukan kong tawagin ng mga gabay ng Mutsako. Kaso hindi nila alam ang kinaroroonan ni Christina. Wika ni Tatay Kaloy. Tama ka. Kanina pa ako hindi mapakali. Hindi ko na nararamdaman si Ernesto at Maria. Ganun ka din pala. Puntaan natin ang kuta. Natitiyak kong may nagmamanipula sa mga tangan natin. Wika ni Commander Yanong. Nagmungkahi naman si Tatay Kaloy kay Victor. Nabantayan muna ang lugar dahil aalis sila. Dagdag pa ni Tatay Kaloy. Huwag kumpiyansa sa mga taong lalapit dahil baka kurubo ang mga ito. Ngunit makikita sa mukha ni Victor ang pagkabalisa. Hindi ito nakapagsalita kagad. Lumalakas na nga ang mga kurubo. Hindi ako nagkamali ng hinala. Magiging mahirap ang laban na ito para sa atin. Victor, ayos ka lang ba? Tanong ni Commander Yanong. Kinakabahan ako. Hindi pa lumilikas ang pamilya ko. Matigas yung ulo ng asawa ko eh. Ayos lang ba kung uunahin ko muna sila? Narito naman si Belmonte. Nasigurado niya na ang kaligtasan ng kamag-anak niya. Siya na lang muna ay may iwan dito. Hindi ako mapakali kanina pa. Talagang may hindi magandang nangyayari. Wika ni Victor. Kagad na siyang umalis sa lugar. Hindi naman pinigilan ni Commander at Tatay Kaloy ang kasama. Naiintindihan nila ang sitwasyon. Hindi nagdalawang isip si Belmonte na magpaiwan. Kasabay nito, mamatyagan na rin ang mga kapitbahay. Kumpiyansa siya na kaya niyang labanan ang mga kurubo na magtatangkang pumasok sa lugar. May tiwala naman sila kay Belmonte dahil marami na itong napatunayan sa larangan ng pakikidigma. Kaya naman matapos makipag-usap, kagad nang umalis si Tatay Kaloy at Commander Yanong. Balik tayo sa kalagayan ni Christina. Dumating na ang ilang kurubo. Nagmumula ito sa ilalim ng talon na tila doon nagtatago. 6 ang lahat ng kurubo. Ang iba ay nakahubot-hubad, habang ang ilan naman ay may suot na bahag. May isang nasa anyong tao. Matanda at maayos ang pananamit. Pero ang ipinagtataka ng dalaga, wala dito ang pinaghihinalaang si Sareno. Naisip ni Christina na baka nagtatago lang ito sa lugar. Marami man ang kalaban, ngunit hindi nagpadaig sa takot si Christina. Alam niya sa sarili na dihado siya sa pagkakataong iyon. Pero nanaig pa rin ang galit ng dalaga, lalo na't hindi mawala sa isip niya ang sinapit ni Ernesto at Manang Maria. Abay, akalain mo nga naman. Matapang ka pala, babae. Hindi mo ba alam na bukod sa nakikita mo, marami pang kurubo? Maliban dyan, hindi ito ang totoong kuta namin. Paminsan nagpupunta kami sa lugar na ito. Alam naming kumikilos din kayo. Hindi naman sa nagkataon lang pero baka araw namin to. Biruin mo, napatay namin ang ilan sa mga kasama nyo. At hindi malayong mabibilang ka din sa kanila. Pati na din ang kasama mong si Benhur. Animal na batang to. Kung napatay lang namin kagad si Benhur, naging lihim sana lahat ng plano namin. Wika ng kurubo. Ito ang namumuno sa lahat ng kurubo. Dahil bukod sa maayos ang kasuotan,
Tinitingala siya ng mga kasama. Kitang-kita ni Christina kung paanong nagkumpas ng kamay ang kurubo. Inuutusan nito ang mga kauri. 2 sa mga kalaban ang pumunta sa kinaroroonan ni Ben-Hur. Dito na nag-alangan si Christina. Nagsimula ng mahati ang isipan, lalo na't hindi tiyak na makakayanan ni Ben-Hur ang bilang ng mga kurubong papalapit sa kanya. Nalaman na ng dalaga ang ibig sabihin ng pangitain. Kurubo pala ang mabangis na hayop. Maya-maya pa, nagpakilala ang matanda bilang Edel. Ang sabi ng tao, maglalaro muna sila bago tuluyang patayin si Christina. Ilang distansya na lang ito kay Christina. Tumawa lang ang matandang kurubo. Sinabing maganda at may ibubuga ang katawan ng dalaga. Bukod pa dyan, amoy gatas ang labi. Tumutulo pa ang laway nito habang papalapit kay Christina. Nakakadiri ka. Maliban sa pagiging kurubo, manyakis kang matanda ka. Ikaw ba'y namumuno sa mga kalahi mo? Wika ni Christina. Matapos itong marinig ni Edel, tumawa lang ang matanda, kasabay ng hagik-gikan ng mga kasama. Sabihin na nating isa ako sa mga namumuno. Meron kaming kanya-kanyang pangkat. Pero hindi na importante na malaman mo kung sino ang pinakapinuno sa amin. Mamamatay ka na. Pero bago yun, pakikinabangan ka muna namin. Kaunti pa lang ang nakikita mo, dalaga. Marami pang nagtatago. Lahat sila napapasailalim sa dikta ko. At yung iba, wala na akong pakialam kung ano ginagawa nila sa lugar. Diskarte nila kung paano sila kikilos. Medyo matagal na akong hindi nakakatikim ng dalaga. Wika ni Edel. Hanggang sa bigla na lang nakaramdam ng matinding pamamanhid ng katawan si Christina. Lumamig ang hawak na mata ng agila. Tila may gumapang na enerhiya sa katawan ng dalaga. Damang-dama niya ang ugat, pagtibok ng puso. At habang nangyayari yun, nakapagtatakang kumunot ang mukha ni Edel. Tila natatakot at napapaatras ng bagya. Hindi maintindihan ni Christina ang nagaganap. Hanggang sa nagmungkahi si Edel sa mga kasama, nalusubin ang dalaga. Dito naglundagan sa harap ni Christina ang 3 kurubo. Mabangis ang itsura. Umangil at ilang sandali pa, biglang sinunggaba ng dalaga ng isa sa mga ito. Sinangga ni Christina ang pag-atake gamit ang kamay. At nang malapat sa nilalang ang balat ng dalaga, bigla na lang itong pumitlag at napaatras. Umangil at nagpagulong-gulong sa lupa na tila sobrang nasaktan. Hindi pa man tuluyang rumirehistro sa diwa ng dalaga ang nagaganap. Sinipa niya ang kurubong gumugulong sa lupa. Para itong tinamaan ng bakal sa lakas ng pagkakasipa. Bumaluktot ang katawan at nabali ang buto. Hindi man lang nakadaing, kagad itong binawian ng buhay. Samantalang habang nanonood si Edel sa mga nangyayari, halata sa mga kurubo ang labis na pagkagulat. Nagkatitigan ang mga tauhan ni Edel. Nagmungkahi ang pinuno na atakihin ng dalaga. Hindi kumilos ang mga kasama. Salip ay umatras ang mga ito. Ilalagay mo ba kami sa kapamakan, Pinono? Hindi mo ba nakita ang lakas ng babae niyan? Nakakatakot. Hindi ko nakita sa tatay niya ang ganyang katagian. Wika ng isang kurubo. Sa tatay niya hindi pa. Pero ang dating humahawak ng tangan, nakita ko na.
Nakita ko sa lolo niya habang walang kahirap-hirap na pinapatay noon ng 4 na gabunan. Wika ni Edel. Nagtataka man sa sarili. Hindi na nag-aksaya ng oras si Christina. Mabilis niyang inatake ang mga kurubo. Pumalag naman ang mga ito subalit walang kalaban-laban kay Christina. Isa-isang pinapatay ng dalaga. Habang si Edel naman, nag-anyong kurubo. Umangil ng napakalakas. Bigla na lang may sumagot na angil sa iba't ibang direksyon. Maya-maya pa, lumundag palayo si Edel at pumasok sa ilalim ng talon. Kaagad pinuntahan ni Christina si Ben-Hur. Nakita niya itong nakasandal sa malaking bato habang nakaupo. Hinang-hina ang katawan. Nasaan yung tao? Nang makita si Christina ay ngumiti si Ben-Hur. Salamat. Mabuti naman ayos ka lang. Bigla na lang umalis yung mga kurubo eh. Hindi ko alam kung bakit. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Wika ni Ben-Hur. Mahirap ipaliwanag. Basta may kakaibang nangyayari sa katawan ko eh. Habang hawak ko yung mata ng agila. Napakalakas ko. Hanggang ngayon nga, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko eh. Marahil natakot sa akin ng mga kurubo. Nakapatay ako ng 4 nang walang kahirap-hirap. Wika ni Christina. Sinabi din ng dalaga ang lahat ng nalaman kay Edel. Ganun ba? Napatay mo ba yung tinutukoy mo? Tanong ni Ben-Hur. Hindi eh. Bigla na lang tumakas. Kung hindi ako nagkakamali, yung malakas sa pag-angil niya, yun ang dahilan kung bakit umalis sa mga kalaban. Tugon ni Christina. Sa palagay ko may nagbago nga sa'yo. Nararamdaman ko yung lakas mo eh. Medyo nakakasilaw ka nga pero tinitiis ko lang. At saka malakas na yung loob mo ha. Talagang nilalapit mo na yung mukha mo sa akin. Pwede ba lumayo ka ng konti? Nagpapasalamat pa rin ako dahil walang nangyari sa'yo. Huwag mo ako masyadong titigan. Alam ko namang nahuhumaling ka sa mukha ko eh. Wika ni Ben-Hur. Sinusubukan niyang pakalmahin ng dalaga. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Habang inaangat ni Ben-Hur ang katawan sa lupa, inalalayan siya ng dalaga. Alam nilang dalawa na madali lang gagaling ang mga sugat ni Ben-Hur. Ngunit kung nagkataong may nangyaring masama sa kasama, matinding pagsisisi ang mararamdaman ni Christina. Lalo't siya ang dahilan kung bakit sila napasubo sa lugar. Teka nga sandali. Ano nang balak mong gawin ngayon? Tanong ni Ben-Hur. Ang sabi ni Christina, susuriin niya ang ilalim ng talon. Nagbungkay ito sa binata na manatili muna sa kinalalagyan. Babalik din kagad kapag nakakuha ng impormasyon kung anong meron doon sa lugar. Mabuti naman kumalma ka na. Akala ko susundan mo pa sila eh. Sige, mag-aantay ako. Wika ni Ben-Hur. Marahang naglakad ang dalaga papunta sa talon. Nilibot niya ng tingin ang buong lugar. Hanggang sa may nakita siya sa itaas. May iilang mga kurubo na sumisilip sa butas. Hinamon nito na Christina at sinabihang duwag. Nang makarating sa dulo ng talon, binagtas niya ang maliit na daanan. May nakitang nakatagong kuweba sa ilalim ng talon. Pero nang makarating sa lugar, wala namang ibang lagusan. Kuweba lang ito na walang posibleng madaanan ang mga kurubo. Nakapagtataka kung anong ginagawa ng mga nilalang sa lugar. Upang makasigurado, sinuri niya pa ang mga sulok sa baba ng tubig at mga kanto ng dingding. Pero wala talagang lagusan. Saan kaya dumaan yung hayop na matandang yun?
Wika ni Christina. Hanggang sa nakarinig siya ng boses na pamilyar. Sinabi nitong wala na ang mga kalaban. Paglingon ni Christina, nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita si Renzo. Oh, paano ka nakarating dito? Tanong ni Christina. Simple lang. Bakit sa tingin mo ba wala nang pwedeng madaanan? Marami pa. Kung hindi ako nagkakamali, pwede ka rin dumaan sa lagusan ng mga kurubo, maliban sa normal na madadaanan. Tugon ni Renzo. Hindi yun yung ibig kong sabihin. Bigla ka nalang lumilitaw eh. Kay nahinala. Siguro kasama ka nila. Wika ni Christina. Sumagot si Renzo na hindi. Hindi porket naroon siya sa lugar, ay maaari na siyang tawaging kalaban. Sa pagpapatuloy ng salita ni Renzo, sinabi nitong pareho sila ng adhikain. Posibleng nagkataon lang na nagkita sila sa lugar. Nakita niya lang si Christina na pumasok sa ilalim ng talon kaya sumunod siya. Naghinala si Renzo na baka may nakitang kurubo ang dalaga. Huwag kang maghinala sa akin ha. Kahit magkaiba ang plano natin sa pagtugis ng mga kurubo, magkakampi tayo. Kapala, hindi mo ba napapansin? Parang itong uri ng lagusan pero hindi mo makikita at hindi mo magagawang madaanan. Maliban na lang sa taong may malalim na kaalaman sa karunungan. Isang taong biyasa sa paggamit ng itim na mahika. Wika ni Renzo. Kung sa bagay, may mga tao nga namang may taglay na nakakamanghang katangian kagaya ng tatay ko. Nasaan ba yung mga kasama mo? Bakit mag-isa ka lang? Tanong ng Christina. Nang marinig ito ni Renzo, kaagad namang sinabi ng lalaki na hindi niya nakasama. Siya lang ang pumunta sa lugar. Maya-maya pa, nagpaalam na si Renzo at nagpaiwan pa ng katagang mag-iingat si Christina. Hindi na sumagot pa ang dalaga. Labis ang paghihinala sa kausap. Binalot ng misteryo ang isip ng dalaga kung paanong biglang lumitaw at nagpakita si Renzo. Maliban pa dyan, nagpaalam ito sa kanila kanina na babalik sa grupo dahil may isasagawang hakbang, pero tila taliwas ang sinasabi nito. Pinaliwanag ni Christina ang nakita kay Ben-Hur. Ayon sa binata, una pa lang ay may hinala na siya kay Renzo. Kahit hindi makitaan ng negatibong kinikilos, mahahalata naman kung papaano ito makitungo. Kung talagang pareho sila ng adhikain, dapat nakiisa ito. At dagdag pa ni Ben-Hur, malamang sa malamang ay may tinatago si Renzo. Alam mo ba yung sabi ng tatay ko? Huwag ka agad magtitiwala sa taong ngayon mo lang nakita. Maraming tao na nagkukunwaring may magandang loob at maraming alam. Pero isa lang at adhikain. Kinukuha niya ang simpatsya ng iba, pero sa likod nito, may pinaplano silang masama. Napansin mo ba? Walang galang yung mga kasama niya. Pinapakilala niya ang mga ito, pero hindi naman nagpakita ng muka. Alam nilang nasa kasagsagan tayo ng delikadong sitwasyon eh. Yung pagpapakita nila ng muka, magsisimbolo yun na pwede tayo magtiwala sa kanila. Pero anong ginawa nila? Tinago nila, hindi ba? Wika ni Ben-Hur. May punto ang binata, pero hindi ito sapat upang bigyan ng kasagutan ang naglalarong katanungan. Sinabi nito na kung totoo man na may ibang grupo bukod sa kanila, kailangan nilang malaman. Kung banta si Renzo, isasama nila ito sa kanilang pag-eespiya at kapag napatunayang kalaban, hindi magdadalawang isip si Christina na patayin ito. Tama, pero sa ngayon, unahin muna natin yung bangkay ni Ernesto. Iuwi natin sa pamilya niya. Ang pinoproblema ko, nasaan si Manang Maria? Halika na nga,
Baka nag-aalala na si Mang Kaloy. Nga pala yung mga iniwan mong bangkay ng kalaban. Nasunog ko na. Wika ni Ben-Hur. Tumango lang si Cristina bilang pagsang-ayon. Binalikan nga nila si Ernesto. Pero habang papalabas ng lagusan, maigi nilang sinipat ang ilang mga butas. Nagbabaka sakaling makita si Manang Maria. Pero wala. Buhat-buhat ni Ben-Hur ang katawan ni Ernesto habang papalabas ng lugar. Hanggang sa nakita nilang dalawa si Tatay Kaloy at Commander Yanong. Tumatakbo ang mga ito. Kitang-kita ang labis na pag-aalala sa muka. Nang masilayan kung ano ang buhat ng binatilyo, hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Kaloy. Habang si Commander Yanong naman, lumuhod sa lupa. Hindi napigilang umiyak. Anong nangyari? Saan kayo nanggaling? Kanina pa kami nag-iikot sa lugar. Hindi namin kayo makita. Anong nangyari kay Ernesto? Sabihin niyo sa amin. Wika ni Tatay Kaloy, habang inaalalayan si Ben-Hur sa pagbaba ng bangkay sa lupa. Sinabi naman nila kung ano ang naganap. Basta po tay, nakita po namin sila doon sa burol eh. Tapos bigla pong nawala. Hindi naman kami naghinala pero bumungad na lang sa amin yung bangkay ni Mang Ernesto eh. Doon po sa lagusan. Napasabak po kami sa laban. Pinasok po namin yung kuta nila. Pagpapaliwanag ni Cristina. Hindi magkamayaw sa kakaiyak si Commander Yanong. Laging binabanggit na paano na lang ang pamilya ni Ernesto. Habang si Tatay Kaloy naman, paulit-ulit na sinusuntok ang lupa. Talagang gusto nila ng malupitan na laban. Ibibigay ko ang gusto nila. Kahit kailan, hindi na ako magpapakita ng awa. Binanggit ni Cristina ang pangalang Edel na namumuno sa mga kurubo. Meron pang ibang pangkat ng kurubo. Nasa iba't ibang lugar. Nakadestino at may kanya-kanyang namumuno. Nakarap niya ito kanina. Kaya nga lang tumakas kasama ng sangkatutak ng mga kalaban. Dagdag pa ni Edel, meron silang pinakapinuno pero hindi niya ito pinangalanan. Ganun ba? Sa tingin ko, ang dating pinunong si Roldan ang tumatayong pinakapinuno nila. Ngunit merong usapan na kumalat noon, napatay na si Roldan. Wika ni Commander Yanong. Samantala, hindi masukat ang galit ni Tatay Kaloy. Sinisisi nito ang sarili. Sinabing dapat inabisuhan sila ni Manang Maria. Kung bakit umabot pa hanggang burol ang pagsasagawa ng patibong, dapat doon lamang sa paligid ng pamayanan. Para kahit papano, magdadalawang isip ang mga kurubo na gumawa ng masamang hakbang. Walang may kasalanan. Sa tingin ko, nasobrahan tayo sa paggawa ng patibong. Napapansin ko sa lugar, hindi gumagana ang mga tangan ko. Balot ng pambasag ang lugar, kaya nahirapan tayong hanapin si Cristina at Ben-Hur. Yun din ang kaparehong dahilan kung bakit hindi natin maramdaman si Ernesto at Maria. Sadyang napagandaan ng mga kurubo ang lahat. At ang hinala ko, natitiyak kong may taong may malakas na karunungan na tumutulong sa mga kurubo. Napakalakas niya. Kaya niyang manipulahin ang mga tangan natin. Wika ni Commander Yanong. Nang marinig ito ng dalaga, kagad niyang naisip na maaaring tama ang sinabi nito. Sapagkat hindi dumalaw ang lolong gabay. Sa halip doon lamang ito nagbigay ng hudyat nang makarating sila sa lugar kung saan napapalibutan na ng mga kalaban. Habang si Ben-Hur naman,
Ninais nitong balikan ng kuta. Lilibutin niya hanggat makakaya upang malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay Manang Maria. At kung kapareho man sa sinapit ni Ernesto, iuuwi niya ang bangkay sa pamilya. Kaso nga lang, Hindi na muna. Ihatid mo ang bangkay ni Ernesto sa bahay. Doon muna natin nilagay habang pinag-iisipan ko kung anong idadaylan sa naiwang pamilya. Commander Yanong, samahan mo sila sa tahanan. wika ni Tatay Kaloy. Teka, anong gagawin mo? Huwag mo sabihing aalis ka sa mga oras na to. Tanong ni Commander Yanong. Tama ka, Yanong. May pupuntahan akong lugar. Sisiguraduhin ko lang kung naging isa sa mga kota ng Kurobo ang lugar na yon. Tugon ni Tatay Kaloy. Nagtanong naman si Commander Yanong kung saan ang lugar na itinutukoy ni Tatay Kaloy. Sinabi nito na sa timog ng Zamboanga. May lugar na pinagdadausan noon ng karga. Matagal na panahon na ang nakakalipas. Banal na lugar. Ngunit ngayon ay binalot na ng sumpa. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Tatay Kaloy, dati itong baryo na kung tawagin ay Kulisong. Ngayon ay sinumpa ang baryo na, kung saan walang tao ang nakatira maliban na lang sa mga lamang lupa at aswang. Doon namatay ang lolo ni Cristina na si Warlito. Ninais nitong puksain ang malakas na mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa lugar. Pero hindi ito pinalad dahil sa bukana pa lang ng lugar ay marami ng lamang lupa na sumalupong. Mga gawi-gawin na binuhay ng mangkukulam upang maging tagapagbantay ng lugar. May lahi din ng aswang na kung tawagin dagit na kung ikukumpara. Para din itong mga gabunan. Ngunit kung gumalaw, tila anino na hindi makikita ng basta-basta. Kahit may araw, mahirap silang tugisin. Kung may tao mang kayang manipulahin ng mga gamit natin, walang iba kung hindi ang mangkukulam na nakatira sa lugar. Ang sabi ni Tatay Warlito, ang mangkukulam na ito ang kayang gumawa ng bakod at sabulag na napakalakas, maging ang tangan na mata ng agila. Ang lakas nito na pambasag ng mga malalakas na poder, masamang enerhiya at iba't iba pang katangian na nanggagaling sa masama. Nakakaya nitong manipulahin. Kaya hindi na nakakagulat. Kaagad napatay noon si Tatay Warlito. Ang taong tinutukoy ko, at kung hindi ako nagkakamali, siya din ang bumilog sa isipan ng mga Kurobo para mag-aklas. Si Tandang Purisima. Pagpapaliwanag ni Tatay Kaloy. Sandali lang. Totoo ang sinumpang lugar. Pero, buhay pa ba hanggang ngayon ang alamat ng mangkukulam na yon? Naniniwala ba si Warlito na buhay pa ang mangkukulam na yon? Kaya niya sinubukan puksain. Sige, ipagpalagay na lang natin na siya ang gumawa ng sumpa. Pero maaari din na merong ibang humawak na kapangyarihan niya sa kasalukuyan. Sobrang tagal na nun, Kaloy. At ayon sa narinig ko, hindi naman sa Kulisong nanatili si Purisima. Alam mo ba, minsan na naming sinubok ang lugar upang mapatunayan kung totoo ba talaga o wala na si Purisima. Kasama ko pa ang mga kakosang rebelde. Sinubukan naming matyagan kung lalabas ba si Purisima sa hangganan. Pero imbis na mangkukulam ang makita namin, isang paslit lang na tumatakbo sa lugar ang nasa paligid. Tugon ni Commander Yanong. Marahil paslit lang sa paningin nyo, pero isa palang halimaw. Naniniwala ako na pinasok nyo yung lugar, pero kailangan ko pa rin makasigurado. Sige na, aalis na ako at babalik din kaagad. Alam nyo ang kaya kong gawin. Kaya Cristina, kung ano man yung nasa isip mo, huwag mo nang ituloy.
Kailangan mag-isa lang akong pumunta. Huwag mo nang tangkaing sumunod. Wika ni Tatay Kaloy sa anak. Kagad na itong umalis. Sumabat naman si Ben-Hur at ayon sa kanya, tama ang naging plano ni Mang Kaloy. Uunahin niya muna ang nasabing mangkukulam nang sa ganon ay hindi na sila mahirapan. Dagdag pa ng binata, maging siya ay may kutob na gawa nga ito ng isang biyasa. Kaya nahihirapan siyang tukuyin ang mga kalaban sa kabila ng abilidad na malakas na pakiramdam. Hindi na nagbigay ng komento si Commander Yanong. Tumango na lang ito at nagmungkahi na tulungan siya sa pagbubuhat ng bangkay ni Ernesto. Habang ang dalaga naman, binabagabag. Sobrang dami ng iniisip ng mga oras na yun. Bukod sa mga problema sa kurubo, mga katanungan na bumubuo sa pagkatao ni Renzo at ang nangyari sa sarili. Idagdag pa nito ang naging hakbang ng ama, na siya naman ang panibagong problema. Maliban pa dyan, ang sitwasyon nila at ang pamilya na naiwan ni Ernesto. Maaaring kasama na din ang pamilya ni Manang Maria kung sakaling meron talagang nangyari sa matanda. Ngunit sa kabila ng lahat, tinatagan ni Christina ang sarili. Gusto niyang sundan si Tatay Kaloy. Subalit dahil na rin sa naging abiso ng ama, walang nagawa si Christina kung hindi ang kumalma. Nang makarating naman sila sa tahanan, umeko sa lugar ang pag-iyak ni Nanay Minda. Maging ang nanay ni Ben-Hur na si Rebecca, hindi napigilan na mapaiyak nang makita ang patay na katawan ni Ernesto. Nagwala si Belmonte. Pinagtataga ng itak ang puno ng langka sa tabi ng tahanan. Nang mga sandaling iyon ay hapon na at pababa ang araw. Kasabay ng unti-unting ingay ng mga kulisap, tuluyan ng dumilim ang paligid at lumamig ang panahon. Patuloy lamang sa pag-iyak si Nanay Minda, hindi para sa namatay, kung hindi para sa naiwan ni Ernesto. Alam nila na si Ernesto na lamang ang inaasahan ng pamilya. Habang si Ben-Hur naman, hindi mapakali. Aalis sana siya sa lugar upang hanapin si Manang Maria. Kaso nga lang nakita siya ni Christina, kaya sinita ang binata. Ang sabi ng dalaga ay wag nang magtangka si Ben-Hur at baka sumunod lamang siya sa hukay kagaya ni Ernesto. Hindi ako mapakali, Christina. Hanggang dito lang ba tayo? Mag-aantay? Ikaw ba? Alam ko rin na hindi ka mapakali. Kitang-kita ko naman sa kilos mo eh. Tama naman ang sinabi ni Mang Kaloy. Iniisip niya ang kaligtasan natin. Pero tayo ba? Hindi ba natin iniisip yung kaligtasan niya? Christina, alam mo sa sarili mo na kaya mong harapin ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Gumawa tayo ng paraan. Kahit labag sa utosan ng tatay mo. Paano kung may mangyari sa kanya? E di pagsisisiyan natin. Sa ngayon, kung hindi ka sasama, ako lang ang aalis. Pupuntahan ko ang kuta. Titignan ko ang buong lugar hanggang sa kasulok-sulukan. Hanggang sa makita ko si Manang Maria. Hindi pa natin nalilibot yung buong lugar. Pagkatapos nun, susundan ko ang tatay mo. Alam ko kung nasaan ang lugar. Alam ko kung saan naroon ang sinumpa ang baryo. Wika ni Ben-Hur. May agam-agam man ang dalaga, pero sumang-ayon siya sa plano ni Ben-Hur. Sinabi niyang sasama siya. Nagpaalam sila kay Commander Yanong. Nang sa ganon hindi mag-alala ang naiwan sa tahanan, ngunit iba ang sasabihin nila. Palihim na kinausap ni Christina si Commander at sinabing may pupuntahan lang sila sa bahay nila Ben-Hur. May kukunin na importanteng gamit at babalik din kagad. Mag-iingat kayo, maging alerto, at kung may kalaban man, huwag kayong lumaban. Hanggat maaari, umiwas muna tayo sa inkwentro. Wika ni Commander Yanong.
Matapos itong marinig ng Christina, umalis na ang dalawa. 8:00 ng mga sandaling ito. Hindi katulad kanina na may araw pa, na habang naglalakad sa lugar ay pahinto-hinto. Pero ngayon, mabilis ang pagkilos ng dalawa at hindi na nagmasid. Kung sakaling may hahadlang sa kanila ay hindi na magdadalawang isip na patayin. Wala nang sagabal habang naglalakbay si Ben-Hur at Christina. Pagkatapos marating ang lugar, naghiwalay ang dalawa. Tinignan ang buong lugar. Binalikan pa ni Christina kung saan niya nakaharap si Edel. Habang si Ben-Hur naman, nasa tuktok ng burol. Inikot niya ang buong taas ngunit hindi natagpuan si Manang Maria. Hanggang sa nagkita ang dalawa sa kabilang banda ng burol, hindi nila natagpuan si Manang Maria. Kaya naman pinili ni Christina ang ikalawang plano. Nais niyang puntahan si Tatay Kaloy. Ang problema nga lang ngayon, matatagalan sila dahil malayo ang lugar. Maliban na lang kung merong kakayahan si Christina na katulad ng sa ama, na kayang tumawid gamit ang lagusan ng mga engkanto. Sa kabila ng lahat ng ito, matyagang naglakbay ang dalawa. Buong puwersa ang bilis ni Ben-Hur gamit ang katangian ng aswang. Gamit din ni Christina ang mata ng agila upang masabayan ng kaibigan. Malayo pa ba? Parang kanina pa tayo tumatakbo ah. Tanong ng dalaga. Malayo pa, Christina. Hindi tayo pwedeng dumaan sa bundok na yan. Siguradong may mga kurubo, kaya kailangan nating umikot. Basta sundan mo lang ako. Hindi na nagsalita pa si Christina. Nagpatuloy ang dalaga sa pagtakbo. Ilang oras pa ang lumipas. Sinabi ni Ben-Hur na sa unahan ay may makapal na gubat. Ito ang hangganan ng sinumpaang baryo. Sa pagpapatuloy ni Ben-Hur, sa oras na makarating sila sa lugar, magmamasid muna sila sa labas ng teritoryo. Maya-maya lang, huminto ang binata at nakatingin sa isang direksyon. Maglakad lang muna tayo. Pero maging alisto ka. Nararamdaman ko, mabigat yung presensya sa lugar eh. Alam kong nararamdaman mo rin yun, Christina. Wika ni Ben-Hur. Tumango lang si Christina at nagsimula ng maglakad. Hanggang sa unti-unting bumungad sa kanila ang mga matataas na puno at malawak ang nasasakupan. Kinalabit ni Ben-Hur ang dalaga at sinabi, merong kakaiba sa unahan, para bang may nakatingin sa kanila. Oo, Ben-Hur, alam ko. Mas maganda ang nangyayari sa akin ngayon kumpara doon sa kuta ni Edel. Nabigyan ako ng abiso ng gabay ko. Nagpakita ng pangitain. Maliwanag na lugar pero may ilang patak ng dugo sa lupa. Kaso wala namang patay. Wika ni Christina. Anong ibig sabihin nun? Alam mo ba yung sagot sa pangitain mo? Tanong ni Ben-Hur. Tumugon naman ang dalaga. Ang dugo sa lupa ay isang alay at ang liwanag naman, luwalhati at payapang lugar. Paano mo nalaman yun? Wala ka namang kaalaman sa mga bagay na yan ah. Luwalhati. Ngayon pa nga lang, kinikilabutan na ako eh. Wika ni Ben-Hur. Hindi ko alam kasi pumapasok na lang yan sa isip ko eh. Halos lahat ng naiisip ko matapos magpakita ang pangitain, nagiging tama. Minsan lang ako nagkakamali eh. Hindi ko alam kung bakit pero kampante ako sa lugar na to. Basta huwag ka nang magtanong, naguguluhan ako eh. Hindi na nagsalita pa si Ben-Hur. Ang buong akala niya ay magmamasid muna sila dahil ito ang napag-usapan. Kaso nga lang, naglakad si Christina papasok ng lugar. Hoy! Anong ginagawa mo?
Yang ka na naman eh. Pinangungunahan ka na naman ng tapang ng gamit mo. Psst! Hoy! Ay! Talagang hindi nakikinig ah. Wika ni Ben-Hur. Huwag kang ang tumunga nga dyan. Ikaw na yung nagsabi na wag mag-antay, di ba? Nagyayabang ka tapos duwag ka naman. Halika na! Tugon ni Christina. Napailing ang binata. Nagpatuloy sa pag-abante ng lakad si Christina. Hanggang sa bigla na lang may umungol sa loob ng gubat. Nasa magkakaibang parte na tila mga halimaw na ubod ng dami. Alam ni Ben-Hur, iba ito sa mga kurubo. Kaso nga lang hindi niya alam kung anong klaseng nilalang. Ilang sandali pa, kalabugan naman sa lupa ang narinig ng dalawa. Kagad dinabol ni Ben-Hur si Christina at hinawakan sa balikat. Teka lang! Wag muna, Christina. Alamin natin kung anong meron. Ano yung dahilan ng mga kalabog? Nararamdaman kong may nilalang eh. Pero hindi ko matukoy. Wika ni Ben-Hur. Sa palagay mo hindi ko naramdaman. Kaya nga ako lumalapit eh. Para makita ko kung ano yung nangyayari. Saka, yung kamay mo, nakahawak sa dibdib ko. Pwede bang alisin mo? Wika ng dalaga. Kagad inalis ni Ben-Hur ang kamay. Hoy! Masyado tong nagmamaganda. Hindi ko naman sinasadya eh. Natatakot kasi ko. Huwag mong bigyan ng kung anong kahulugan. Tugon ng binata. Huwag ka na nga magpalusot. Bakit hindi ka pa mag-anyong antilan? Nasa harap na natin yung kalaban, oh. Nataranta si Ben-Hur. Kagad tumingin sa harapan pero wala namang nakita. Maliban sa madilim na lugar. Nang mga sandaling iyon, tila ba may kakaibang hinala si Christina. Kontrolado niya ang tangan habang nasa lugar. Taliwas sa mga sinabi ni Tatay Kaloy. Kung totoo mang naroon ang maalamat na mangkukulam, dapat hindi gumagana ang gamit niya sa lugar sapagkat kaya itong manipulahin ng biyasa. Ben-Hur, gumagana yung katangian ng gamit ko. Oh. Ang ibig sabihin, wala dito yung mangkukulam. Dagdag pa ng dalaga. Bagaman wala ang mangkukulam, meron pa ring banta sa lugar. May naninirahang nakakakilabot na nilalang. Malaki na tila higanteng halimaw ang nararamdaman niya sa harapan. Pero hindi niya makita kung ano ang itsura sapagkat nagtatago ito sa dilim. Kaya naman umabante ng lakad ang dalaga hanggang sa bigla na lang may humangos. Unti-unting may lumitaw sa harapan. Malaking nilalang na may 3 ulo. Ang isa ay nasa dibdib, ang isa ay nasa balikat, at yung isa ay nasa normal na pwesto. Kahit gaano kalakas ang tangan ni Christina, kahit walang kapantay na tapang ang ibinibigay sa kanya, nakaramdam ng matinding kilabot ang dalaga. Habang si Ben-Hur, nakatulala, halatang takot na takot. Gawi-gawin. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi sa akin ni Ama, merong 2 ulo. Pero yung iba higit pa sa 2 eh. Hinayupak. Akala ko maliit lang yung gawi-gawin. Sobrang laki ah. Umatras ka na, Christina. Hindi natin alam kung gaano kalakas yung halimaw na yan. Wika ni Ben-Hur. Umatras si Christina ngunit kasabay nito. Hinahaplos niya ang kwintas na nasa kanang dibdib. Minamatsagang maigi ng dalaga kung ano ang gagawin ng nilalang sa kanila. Maya-maya pa, meron pang lumitaw na isa, nasa gilid ng naunang nagpakita. Ngunit hindi ito gaano kalakihan. Kaso nga lang mas makapal ang katawan at may 2 ulo.
Biglang umingay ang buong lugar na tila nag-uusap ang lahat ng ulo. Pero hindi nila maintindihan ang mga sinasabi. Nakakakilabot ang boses nito. Bukod sa gasgas, parang galing sa ilalim ng lupa. Maliban pa dyan, bukod sa dalawang nilalang na nasa harap, may narinig silang bulungan sa dilim. Yawa, Christina. Baka iniisip mo ngayon na dalawa lang sila, ha? Siguradong alam mo na marami pang nagtatago sa dilim. Wika ni Ben-Hur. Tumigil ka nga dyan, Ben-Hur. Napakaingay mo. Hindi ko na nga marinig yung pinag-uusapan nila eh. Mamaya, biglang magalit yung mga yan eh. Tugon ng dalaga. O di natauhan ka na. Ang sabi ko sa'yo, magmasid muna tayo eh. Kung hindi ka lang... Kung hindi ka lang mahalaga eh. Hindi ako susunod dito eh. Wika ni Ben-Hur. Eh kung kutusan kita, ikaw yung nagplano na pumunta dito. Wag mo ngang ipagtulakan na ako yung may kasalanan. Bakit hindi mo ihanda yung sarili mo? Sa tingin ko naman, sa laki niyan, mabagal yan. Tugon ni Christina. Ano ang ginagawa niyo dito? Hindi niyo ba iniisip ang kaligtasan niyo? Kung sino man ang nagtangka sa lugar, isang pahiwatig na may masamang balak. Wika ng isa sa mga gawi-gawin. Sumagot ang dalaga. Sinabing hinahanap nila ang ama at ang isa pang dahilan. Tinutugis nila ang maalamat na mangkukulam na nagbigay ng sumpa sa lugar. Sinong alamat ang sinasabi nito? Mga kapatid, sino ang sinasabi ng dalagang ito? May alam ba kayo? Wika ng gawi-gawin. Tinanong nito ang ibang ulo na nakakapit sa katawan. Hindi nagsalita yung mga ulo na kasama niya sa katawan. Bagkus ibang gawi-gawin ang sumagot. Si Purisima ata ang tinutukoy ng taong ito. Marami nang naghanap kay Purisima. Ang sabi nila, ito ang naglagay ng sumpa sa lugar natin. Parang may mali. Hindi si Purisima ang nagbigay ng sumpa. Ang tagapangalaga ng mutya ng batis noon. Si Warlito ang nagbigay. Pero hindi sumpa ang nilagay. Kung hindi alay na magiging tirahan namin. Pumunta pa dito ang anak niya. Kaso umalis din kagad. Ano nga bang pangalan nun? Si Kaloy. Kamukha niya ang tatay niyang si Warlito. At parang kahawig din ng binibini. Ang dating paslit na uhugin. Si Warlito. Makulit na bata. Pero ngayon malaking tao na at nagtatangan ng mutya ng batis. Humingi ng tulong sa amin. Ilang gawi-gawi ng kakailanganin niya para tumulong sa pagresolba sa kumakalat na problema. Pagpapaliwanag ng isa pang gawi-gawin. Nagkatinginan si Christina. Kapwa nagpapakiramdaman. Dahil alam nilang may maling nangyayari. Anong nangyari? Bakit parang may iba? Tama ba yung narinig ko, Ben-Hur? Sa pagkakaintindi ko, kakampi sila? Tanong ni Christina. Kahit ako, hindi ko maintindihan, Christina eh. Pero pareho tayo nang narinig. Hindi ko maintindihan kung ano ba talagang nangyayari. Tugon ni Ben-Hur. Habang ang dalawang gawi-gawin, bigla na lang tumahimik. Makikita sa mga pangit na muka na tila nagtataka sa dalawa. Samantala, unti-unti nang napapagtanto na Christina. Nagkukunwari lang si Tatay Kaloy, pero hindi niya alam kung ano ang dahilan.
Hanggang sa nagpakilala si Christina na anak siya ni Tatay Kaloy. Nagtanong din ng dalaga kung ano ba ang nakaraan ng lugar na ito, bukod sa mga nabanggit ng mga gawi-gawin. Pasensya na po ah. Iba po kasi yung sinabi ng tatay ko eh. Mapanganib daw po sa lugar na to. Kaya iniisip ko ngayon kung bakit ayaw niya kaming papuntahin dito. Tanong ni Christina. Sabi ko na nga ba, pamilyar sa akin ang presensya mo. Bukod pa dyan, nahulaan din ng kasama ko na anak ka nga ni Kaloy. Kamukha mo ang dating tagapangalaga ng lugar. Ako si Guras, at itong medyo bansot na kasama ko, si Tahog. Tama, si Warlito ang dahilan kung bakit kami narito. Nagkakagulo noon ng mga engkanto. Nahiwalay kami ng pangkat na naninirahan sa paraiso. Dulot na rin ng pagmamanipula ni Purisima. Ang mga mandirigmang engkanto na mga walog, pinaikot ni Purisima ang pag-iisip. Kaya sa katagalan, naghasik ang ilang mga walog, kasamaan ang ibinigay nila sa mundo namin. Hanggang sa tuluyang napasailalim sa kautusan ni Purisima ang mga walog. Ginawa niyang kasangkapan para manalasa sa mundo ng mga tao. Wika ng gawi-gawin na nagpakilalang Guras. Sa pagpapatuloy ni Guras, umabot sa punto na maging ang mga aswang ay nagawa ng utusan ni Purisima. Kasagsagan nito ng digmaan noon sa mundo ng mga tao na siyang mas lalong nagpalala ng sitwasyon. Mga gabunan, kurubo, dagit, lahat sila ay sumasailalim sa dikna ng mangkukulam. Ngunit ang mga dagit, likas na mabubuting tao sa kabila ng pagiging aswang ng mga ito, kaya kinumbinse sila ni Warlito. Hanggang sa bumaliktad ang prinsipyo, ito ang tumugi sa mga kurubo at gabunan. Kaya napili ni Warlito na lumikha ng isang lugar kung saan protektado ang mga engkanto at aswang na dagit. Dumaan ito sa mahabang proseso dahil kinakailangan ng pahintulot sa amang may likha at mga sugo. Hanggang sa nag-alay ng dugo si Warlito kapalit ng kahilingan. Ang lugar na tinatawag na Kulisong ay hindi baryo, kung hindi isa itong banal na lugar na walang sino mang masamang loob na makakapasok. Pero hindi sila umasa sa banal na bakod. May iilang pa ring nagpapanggap na mabuti, pero masama pala ang adhikain. Katulad na lang ng mga tao na ninais magkaroon ng malalakas na tangan. Kapag pinamumugaran ng mga engkanto ang isang lugar, maraming mga kakaibang bagay na matatagpuan doon. Ito din ay gamit ng mga engkanto na siya namang pinaka-inaasam ng isang engkanto. Ang tinitingala nilang pinuno ay si Warlito. At sa katunayan, tumira si Warlito sa loob ng gubat kasama ng pamilya. Dito na pinanganak si Tatay Kaloy. Ngunit paslit pa lamang, hindi pa mulat sa katotohanan. Maliban na lang noong lumaki na, doon palang iniwan ni Warlito ang gubat kasama ng pamilya. Gustong mabigyan ni Warlito ang anak ng magandang buhay. Pero naglaon. Si Tatay Kaloy ay tumaliwas sa pagkakaroon ng marangyang buhay. Mas pinili nito ang karunungan na galing naman kay Warlito. Hanggang sa namatay si Warlito sa matinding sakit galing sa mangkukulam. Hindi ito mapagaling sa kahit anong proseso. Dahil ang sakit na pinatama ng mangkukulam ay hindi sa pisikal na katauhan ni Warlito, kung hindi sa espiritual. Ang kaluluwa ni Warlito ay unti-unting sinunog ng sumpa. Pero bago namatay si Warlito, sinabi niya kay Kaloy ang lahat ng lihim, maging ang lihim ni Kulisong na dapat pangalagaan ni Kaloy
sa oras na pumanaw na si Warlito. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan, ano? Medyo sobrang daming katanungan para sa episode na ito. Ang sabi ni tatay, delikado daw yung lugar. Pero, bakit kaya siya dun humingi ng tulong? Ano kaya mangyayari? Abangan natin sa mga susunod na episode. Paalam.